Welcome sa Thirst 2.0 na kung saan ay mapapakinggan ninyo ang mga trending topics sa politics, issues sa showbiz. Kaya naman kung hindi pa po kayo nakaka-subscribe, i-subscribe nyo na po yan. And please, pakisama naman ang notification bell para lagi po kayong updated sa mga balitang napapanahon. So ayun, welcome back again to our YouTube channel mga Kadabarkad. So for tonight or for today's video, ang pag-uusapan natin ay tungkol pa din sa mga Dabarkads and syempre sa Itbulaga, no? So, ang ads count po na pumasok sa Itbulaga for October 12, araw ito ng Sabado, ay 82 ads. No, 82 ads kasi sa GAP1 pa lang 20 ads na po agad yung pumasok sa kanila. Sa GAP2 21, GAP3 18 and ang pinakamataas ay yung sa GAP4 na kung saan ay nakakuha po ng 23 TV ads. So kung 350,000 pa din po no per ads itong Itbulaga ang rate nila, syempre malaki po ang makukuha ng Itbulaga dito kasi mataas po yung ads count nila. So meron pong dalawang panibagong host na madadagdag dito po sa Kapatid Network or sa TV5. Ang isa po ay pinakilala na, which is itong si OG Diaz na mag-host sa isang programa no, na mapapanood sa TV5. Sabi nga dito ng Kapatid Insider, comedian, showbiz commentator, and talent manager OG Diaz is set to have his first project with TV5. Diaz is set to become the host of TV5 newest comedy game show, Kismosa, a game show that will focus on the talk of the town gossips, especially in this era. Kismosa will start to air on October 21, Monday to Friday at 2:30 p.m. after Itbulaga on TV5's Hapon Champion Block. So yan po pala ang kasunod ng Itbulaga, itong Kismosa na kung saan ay ang host ay si OG Diaz, 2:30 p.m. ano? At magsisimula po yan sa October 21, araw po ng Monday. So ano kaya yung atake ng mga producer dito po sa Kismosa na to na show nitong si OG Diaz? Bali, first project niya po pala ito sa TV5. Ano kayang programa ang makakatapat nito sa Giant Network? Yan ang dapat nating abangan and syempre ang magiging performance po ng Kismosa. Samantalang may panibago pa pong host ang TV5. Bagong host po ito sa TV5 sa kanilang programa. Ito po yung napapabalita na papalit dito po sa iiwanang programa po ng ina ni Daniel Padilla. Sabi nga po dito ng Kapatid Insider, may cake ka bang harapin ang mga issue? Kami meron na, abangan. So para po ito sa face-to-face, ang sinasabi po ng marami ay si Corina Sanchez po ang papalit sa iniwang programa po nitong si Carla Estrada. Samantalang habang nag-scroll po ako dito sa Facebook, nakita ko po itong isang post ng isang netizen. Sabi dito, Rapitol po TV5, Willie Rebillame TV5, Tito Soto TV5, may pinaghahandaan ba si Mr. P? So yan po ang katanungan niya, no? So, napaisip siguro siya na parang bakit ata panay tumatakbo yung mga host dito sa TV5. Hindi ba pwedeng nagkataon lamang na talagang ang hilig ng mga taong ito ay magsilbi sa ating bayan? Kasi ano naman ang paghahandaan ni Mr. Manny B. Pangilinan? Hindi naman yan tatakbo ng pagka-presidente kasi medyo may edad na rin po yan and maraming commitment na ginagampanan po niyan, mga business na hawak niya, no? And itong TV5, stress na siya dyan. Tapos, papasukin pa ang politika. So, nagkataon lamang po na itong mga host na to ay tumatakbo. Wala pong issue doon. Samantalang pag-usapan naman natin ang tungkol dito sa isang noontime show na kung saan ay nilayasan daw or nilalayasan ng mga viewers pag wala daw itong si Vice Ganda. Naglilipatan daw sa Itbulaga. So, ito po ay mula sa write-up ng Remate online. Sabi dito, viewers ng Showtime lumipat na sa Itbulaga. Manila, Philippines, pilayang It's Showtime pag absent si Vice Ganda. Ilang araw nang wala ang unkabogable star sa IS dahil sa kanyang concert sa Amerika. So, malaki nga ang epekto ng pansamantalang pagkawala ng TV host, apektado rin ang ratings ng naturang
show. As a result, ang mas nakikinabang tuloy rito ay ang katapat na Itbulaga. Lumipat na raw ang viewers ng Showtime sa AB, ganon. So paano na lang kung pagdating ng campaign period, when Vice Ganda needs to support her partner Ayon Perez in his bid as counselor in Concepcion, Tarlac, edi mas mapapadala siyang mag-a-absent sa show. Anyway, baka tuluyan ng magsisink in sa Dabarkads na weather lang talaga yan. Who would have thought na ang unkabogable Ning Itbulaga is now for second to Showtime, but that is for as long as Vice Ganda is around. Sa aminin man o sa hindi ng ibang mga host doon, it's Vice Ganda who's running the show. Yes po, agree din po ako dyan at ilang beses ko na din pong namomonitor na pag wala po itong si Vice Ganda dyan sa naturang programang It's Showtime, ay hindi po ganun kadami yung nanonood sa online. And yung ratings nila, pansin ko din medyo bumababa po talaga pag wala itong si Vice Ganda. So paano na lang ang show once na busy nga po itong si Vice Ganda? Like for example, meron siyang show sa ibang bansa or meron siyang sakit or kahit ano man yan, basta wala po siya sa show. So, paano na yung ratings nila? So, ibig sabihin lamang nito na nakasalalay po pala kay Vice Ganda yung naturang programa, yung naturang ratings. Unlike sa Itbulaga po na kahit wala ang Tito Vic and Joey, kahit isa lang po ang andyan, marami pa din po ang nanonood sa mga Dabarkads natin. Andyan si Jose, si Wally, si Paulo Ballesteros, si Min Mendoza, si Raisa May, napakarami pong pwedeng pumalit, no? Unlike sa kabila or katapatan nating programa na isa lamang po ang haligi, isa lamang po ang inaasahan doon at pag yun nawala, tapos din po ang ratings nila. So mahirap din po, 'di ba, na isa lamang yung inaasahan at haligi ng naturang programa. And isa pa kaya lang naman po tumataas ang ratings ng It's Showtime dahil nga po paulit-ulit kong sasabihin na 5 po ang kanilang channel. No, samantalang ang sa Itbulaga ay 2 lamang po ang pinag-i-era nila. RPN and syempre yung TV5. 2 lamang pero hindi po sila naliligwak sa kanilang ratings talagang sumisipa pa din po yung ratings nila. Kahit nasabihin na nasa limited na station lamang na channel naroon ang Itbulaga, sumisipa po talaga sila. Kasi ang karamihan po sa mga nasa probinsya na hindi po sakop ng signal ng TV5, sa online po sila nanonood. Pag online po, hindi po yan nako-convert sa ratings. Sa online lamang po talaga yan. Kaya yung iba talaga, hindi po nakakapanood sa kanilang telebisyon. 'Di ba? Katulad nung nakaraang Sabado na nawalan po ng signal ang TV5, kaya yung iba no choice, sa online na lang po sila nanood. Kaya expect na po natin na medyo mababa po ang ratings ng Itbulaga nung time na birthday po ni Boss Joey De Leon dahil nagkaaberya po sa signal ang naturang station. So hanggang dito na lamang po ang ating update at maraming salamat po sa patuloy na sumusuporta dito po sa DIRS 2.0.